Consumers for Renewable Energy Action in Mindanao nabahayag kinahanglan ng palapdan sa gobyerno ang paggamit sa renewable energy. Sa atong pagparayon, Consumers for Renewable Energy Action in Mindanao nabahayag kinahanglan ng palapdan sa gobyerno ang paggamit sa renewable energy. Niya speakers din niya tumirabi ang Project Director sa Consumers for Renewable Energy Action in Mindanao o CREAM nga si Director Benzaros Elioren. Sir Benz, may buntag. Under kas magrumadyo. May buntag, Magnum June, may buntag sa tanang tigpaminaw sa Magnum Radio. Murag we are in crisis situation. Oo. Paminaw ko ganina pa, murag dako gigid ato problema mismo kita. Na-feel na nato ang epekto ning grabe nga pagsaka sa presyo sa lana. O sa palaliton. Sir, kining panginahanglan nga palapdan na sa gobyerno ang paggamit sa renewable energy. Di ba gakaamguhan na nato ni even before na tamo ang gira sa Iran? Kining Sir Benz, karon dapat damor nga dapat panghingusgan sa gobyerno ang paggamit sa renewable energy considering sa kamahal karon sa presyo sa produktong petrolyo. Sir Benz? Tinuod ka sa Magnum June kay ang kining kampanya namo bisan pa walay crisis nagpadayon man kami sa pagpanawagan, pagpartnership, pagtabang og himo og mga hunahuna og mga practical nga solution kay ang kining energy Magnum June, ang kining makita nato sa transport isa lang na siya ka aspeto. Importante kay kini siya especially sa pag-move sa mga tao ug sa mga goods. Pero ang nakuusab gyud nga energy consumption kining atong electricity. O kining atong electricity dili lamang ang mga kabalayan ang apektado niini kundi ang mga negosyo. Ilabi na ang katong apil ang mga industriya nga katong nag-produce sa atong mga goods kay apektado man ang whole value chain niining pagtaas sa presyo sa lana. Gani ang atong mga negosyante din sa Cagayan de Oro, ako masabtan naghimo og pagtuon ng Oro Chamber, isang sa dako nga problema sa mga negosyante nato kay dako kayo ang ilang gasto sa kuryente. Kay kini og tan-aw nato kita dependent sa imported nga coal o imported nga petrolyo. Okay, so o siya ang himuon sa gobyerno karon tuod pamintag palapdan ang paggamit sa renewable energy. Actually magdumailin di man tani kay karon na tag kisik-kisik kay apektado na tas gira sa Iran kani adto pa unta ni. Di ba Sir Benz kani adto pa unta ni. Gihimo na para nga pag-abot ani nga panahon unta di kay tag grabe maapektuhan magdumailin. Sir Benz. Panahon sa krisis Magnum June, mangita gitawag nga itong mga low-hanging fruit. Kanang atong makutlo dito. Dili man siguro gid overnight, kay mismo ang prutas ato pa magtanugan. Sa ato din sa Mindanao, for example, aduna kita yung mga low-hanging fruit. Ang isa na anak, kining Agus Pulangi Hydroelectric Complex. Ang presyo sa iyang generation rate, Magnum June, na lang sa mga below 3 pesos, mga 290. Og tanaw nimo ang blended rate kining sagol na coal ug diesel karon sa Mindanao natakip na sa size sa sinta man siguro matag kilowatt hour pero kita na balaka nga sama sa katong nahitabo sa panahon sa COVID ug pagsugod sa Ukraine war nisaka og ayo ang presyo sa coal ngadto sa $400 per metric ton. Ang mga coal generation rate adto is niabot sa 17 pesos per kilowatt hour. Samtang ang renewable energy sama sa hydro o solar nagpabilin sa 3 o 6 pesos. So kini magong presyo sa kuryente Magnum June while mananghid ka na sila sa Energy Regulatory Commission silang presyo pero adunay gitawag namo nga pasalod kay kining automatic nga pag-increase sa kuryente para sa fuel adjustment. Kaya man pwede nga pagtaas sa presyo, mananghid pa sila ito sa ERC nga, mupataasod. So nanay formula na
magdung June. So muna nga mong gingon nga ang advantage sa renewable energy is fixed ang iyang presyo kay tubig o hangin o adlaw dili ba kana apektado sa mga market nga movements nga dala sa mga geopolitics. Unya ang Mindanao magnum June sa una 60% kita dependent sa renewable energy pero sadly speaking as we speak 70% kanato sa Mindanao dependent kita sa coal o diesel. 50% coal, 18% diesel. Ug mo ka nang expected nato nga basin o mo increase o basin madubli ang atong balayronon sa kuryente. Kay karon gi-check nako karon lang gid ang akong recent electric bill, ang generation rate nasa mga 50 pesos. Pero ang gabayaran nato nasa around 13 pesos kay naman na yung mga other charges. Na kung musipa o mo increase kini ang generation rate, automatic ka na pass on ngadto sa mga sa consumer sa kuryente, dili lang ang mga kabalayan ang maigog gid. Naputol ang linya ni Sir Benz Eliorin. Balikan ta sa mga aksyon karon daw. Standby sa mong pagbalik oras alas 7:55. Magnum 45. Balik ta, Director Sir Benz, pasensya na putol ang imong linya. Parang to sa mong ginakbitan, kay importante kayo to, Sir Benz. Kini lagi ako giyon kaganina nga adunay mga low-hanging fruits nga atong gitan-aw nga ma-mitigate, dili gid siguro totally nga ma-prevent, ma-mitigate ang kining impact sa pagtaas sa presyo sa lana. Ganing katong Miyerkules magnum June, nagpatawag kita og konsultasyon may tungod ning Agos Pulangi Hydroelectric Plant kay up for rehabilitation kini siya para madugangan ang iyang generation capacity. Apan aduna kita ikabalaka kay adunay plano sa gobyerno nga ihatag sa private sector ang rehabilitation o operation. Og sayod kita nga ang experience nato sa kini paghatag sa private sector mo increase gayon ang presyo sa kuryente.
sama niya itong 2010 katong gibaligya ang mga power barges sa Napukor nga sa private corporation, wa kitay kuryente, nag-increase pa gyud ang atong balayro nun. So ang among panawagan karon sa gobyerno is dapat konsultahon ang mga taga Mindanao ug unsa ang plano o asa ihatag o kinsa ipa-operate o pa-rehabilitate sa Agus Pulangi on the premise, on the assumption na kung kini i-rehabilitate, dili mo taas ang presyo sa generation rate sa Agus Pulangi. Karon anaa sa 3 pesos. Kaya mong kabalak-an kung mahatag kini sa pribado nga sektor, katong profit-driven nga mga negosyo, basig moabot sa 6 o 7 pesos ang dating 3 pesos per kilowatt hour nga generation rate gikan sa renewable energy nga hydro. Sumuka na among kampanya karon ato kaning palapdan ipaabot nato sa gobyerno nga while we agree nga i-rehabilitate na kanang Agus Pulangi Hydroelectric Plant kay para madugangan ang atong generation capacity sa renewable energy, maginahinay sa gobyerno, maminaw sa taga Mindanao ug dili na kini basta-basta ihatag sa private sector nga without assurance nga dili mo increase ang presyo sa kuryente. Now, kung paminawon tag gobyerno, mura og paspas baba ano ang baba no paspas pa istorya. Pamitag renewable energy magbalin medyo nana ang murag puguso ba ang gobyerno nga dapat lugar ato na gining mapalapdan, mapatuman na natong insakto. Kulang pa ang aksyon sa gobyerno kining Sir Vince? Makayong kita nga kulang, makayong kita nga pwede mapaspasan, pero dili na po kita magsalig sa gobyerno kay ang kining atong energy sector investment intensive. So bupugani nga kami sa CRIM tabang po kita o invite og mga investors para sa renewable energy. Ganing katong among tigom katong Miyerkules ang buntag adto investment forum para sa renewable energy ug sa hapon nagahimo kita konsultasyon sa about sa rehabilitasyon sa Agus Pulangi. Daghan ang investment Magnum June ganing sa 2025, 60% sa foreign direct investment sa Pilipinas ana sa renewable energy. Mo po na nga ang panawagan namo nga mas maayo gid siguro nga ipasayon o ipaspas ang pag-approval sa mga renewable energy service contracts o uban nga mga permits sa LGU. Dili na angay lang nun ang mga aplikasyon sa mga renewable energy projects. Dili sa ato Magdum June adunay aplikasyon ang usa ka kumpanya nga maghimo og hydroelectric power plant diri sa Tignapuluan o sa Talakag. I hope the local government will soon act on it. Batagan na nila og resolution of no objection. Kay the last time we check, kompleto naman ang ilang mga requisitos, aduna na environmental compliance certificate gikan sa DNR, ug aduna na po yung mga recommendation mismo sa mga executive offices sa atong local government nga sama sa agriculture, sa CLENRO, sa engineering nga nagtan-aw niini, pero ako sabot ganong wala gipasa sa City Council. Kini nga mga butang angay kini paspasan kay nakita nato karon nga vulnerable kayo kita niining mga fluctuation upward increases sa presyo sa lana tungod kay ang atong energy self-sufficiency ubos kayo. Gani wag ko lang lakbitan Magdum June ang gobyerno na sa tumablame niini. Kay sa 2008 i-approve ang renewable energy law. Pag-approve to Magdum June ang atong renewable energy sa energy mix nato 35%. Pero nalang kita sa 22%. O ang atong overall energy efficiency ni-decrease from 68% to 52%. Muli kini itong ikatawatan na ko sa nga og balaod mo pa atras may noon, but we have to hold to account government kay mandato kini nila pati kini sa serbisyo kay ang renewable energy is not just about clean energy but it is primarily for our energy security nga ma-reduce ang atong dependence sa imported fuel nga makita nato karon nga volatile kayo ang iya presyo due to movements in the global market and economy ug kini mga geopolitical conflicts.
Okay, mga aksyon ng kailabita mo si Director Binsayrus Elioren, ang Project Director sa Consumers for Renewable Energy Action in Mindanao o CREAM. Sir, salamat kayo. Sir Vince, may buntag. Salamat kayo. May buntag, salamat kay Maglong June and may buntag again de Oro.